Natutuwa akong makabalik dito. Mukhang wala namang masyadong nagbago. Ha? Ang mapangusga! Anong ginagawa niya rito? Gusto niyang makaharap at makausap ang Diyos. Anong pinagkakabalan mo ngayon? Nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, nagmamasid. Ano kayong kailangan niya? Napansin mo ba ang lingkod kong si Hope? Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Pero si Job ay may dahilan upang labis na sumamba sa Diyos. Inalagaan niyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin. Tingnan niyo kung gaano siya kayaman. Subukan niyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya. At harap-harapan niya kayong susumpain. Anong sinabi niyo? Posibleng mangyari yun. Kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. Si Job ay akin. Ang 500 baka ni Job, ninakaw. Kawawa naman. At lalo pang lalala ang mga pangyayari dahil magkakaroon ng sunog! Naalala kong bigla, ang kasunduan namin ng Diyos ay huwag sasaktan si Job. Pero wala naman siyang sinabi tungkol sa mga anak nito. Sa tingin ko malayo-layo na rin ito at ligtas na tayo sa... Ano yun? Ano nangyayari? Nag-aararo ang mga baka habang kumakain ng mga asto sa malapit nang biglang lumusob ang mga taga-Sabea at kinuha nila ang lahat. Pinatay nila ang lahat ng aking mga kasama. Ako lang pong nakatakas upang magbalita sa inyo. Amo! Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. 3 pangkat ng taga-Kaldeon sumalakay. Kinuha nila lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid. Hinampas po ng napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lamang po ang nakaligtas upang ipaalam sa inyo. Bakit nangyari ang mga ito? Si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh rin ang babawi! Purihin si Yahweh! Dapat kamuhian na niya ang Diyos dahil sa nangyari. Sa halip ay nagpupuri pa rin siya. Nagdurusa, napapagal at puno ng bigati. Paumanihin o Diyos, tila ako nang mananalo sa hamon na ito. May maaari ba kayong maitulong sa isang pagod na manlalakbay? Sa kasamaang palad ng aming amo ay nagdadalamhati dahil nawala lahat ng kanyang ari-arian. Kung may natiraman, kulang pa sa mga nakatira dito. Totoo ba yun? Nawala ang lahat sa loob lang ng isang araw. Ang pamilya niya, kayamanan. Alam niyo, marami na rin akong dinana sa buhay. Mga masasamang bagay. Pinayagan niyo na mangyari ng Diyos? Oh, paano yan nagawa ng Diyos? Tiyak na nasusuklam na si Job sa Diyos ngayon. Yan nga ang nakakagulat.
Kahit na nangyari lahat ng yun, pinupuri pa rin niya ang Diyos. Hindi maaari ito. Walang sino mang nawala ng yaman, pamilya at lahat ng pag-aari sa mundong ito ang hindi sisisihin ng Diyos o magtatanong kung bakit. Diyos! Tatalikuran ka rin ni Job! Saan ka nang galing? Palakad-lakad, pabalik-balik sa buong daigdig. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Ngipin sa ngipin. Ang tao, kahit ano ay ibibigay kapalit ng kanyang buhay, yan ang tinitiyak ko sa iyo. Lahat ay gagawin, wag lamang mamatay. Subukan niyong saktan ang kanyang katawan at sigurado akong susumpay niya kayo ng harap-harapan. Isusumpa? Paano nangyari yun? Kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Hayaan ang Diyos na gawin yun ang mapanghusga. Labis ang sakit na dadanasin ni Job. Susumpay niya ang Diyos dahil nilikha pa siya't binigyan ng hininga. Teka, ano yun? Ano? Ano yun? Ano yun? Ano nangyayari? Ano bang nangyayari? Pagdurusa, kay sarap pakinggan. Anong kasalanan ang nagawa mo at nangyayari sa'yo to? Ang itsura niya, nakakakilabot. Hindi ko maintindihan. Sabihin mo sa akin, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos nang mamatay ka na. Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan siya tayo ng pagdurusa? Ano bang dapat kong gawin upang sirain ang kanyang pananampalataya? Isipin mong mabuti. Hanggang kailan na magsasalita ng ganyan? Pahanghangin na walang kabuluhan. Binabalusog ba ng Diyos ang katwiran? Maaaring nagkasala sa Diyos ang mga anak mo kaya nararapat lang sa kanila ng parusahan nilang natanggap. Mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Huwag mong masamain ang disiplina ng Diyos kapag ikaw ay nagkasala. Mabuti na lang dinalaw si Job ng mga kaibigan niya. Tama, pero pag ganyan ang mga kaibigan mo, para ka na rin may kaaway. Huwag niyo akong paratangan. Sapagkat wala akong ginagawa, tingin niyo ba'y nagsisinungaling ako? Hindi ko ba alam ang kaibahan ng tama sa mali? Siningil niya lamang ang iyong mga anak sa kanilang kasalanan. Kaya bakit di ka bumalik sa kanya at magsimulang mabuhay ng matuwid? Alam naming ang Diyos ay hindi tumatalikod sa taong matuwid o kumukonsente sa makasalanan. Isuko mo ang iyong puso sa Diyos. Manalangin ka sa Kanya at talikuran ang mga kasalanan. Dapat ka nang magsisi. Tingin mo ba nangyari sa akin lahat yun dahil may nagawa akong mali, Joy? Yun kaya ang dahilan nun? Ang alam mo'y alam ko rin. Hindi kayo higit sa akin. Hindi kayo ang kausap ko kundi ang Diyos na makapangyarihan. Sa Kanya ko idudulog itong aking kalagayan. Ngunit kayo,
Kayo'y mga sinungaling! Ito'y malaking kalokohan! Ang nais lang namin ay kausapin ka at ipaliwanag ang Ang mga nangyayari. tulad nyo'y manggagamot na walang kayang pagalingin. Tumahimik na lamang sana kayo, baka akalain pa ng iba na kayo'y matalino! Ano? Ano bang sinasabi mo? Ayaw makinig ni Hob? Mabuti pa, hindi na lang tayo nagpunta! O Diyos, meron akong dalawang kahilingan at maaari na akong humarap sa inyo. Itigil mo na ang pagpaparusa sa akin at huwag mo akong takutin ng iyong makapangyarihang presensya. Magsalita ka at akin tutugunin o hayaan akong magsalita at ako ay sagutin! Sabihin mo, ano ba nagawa kong kasalanan sa iyo? Hob, sa kabila ng mga masamang nangyari, tingin mo ba meron talagang Diyos na nagbabantay sa'yo? Ang mga salita ko sana'y maisulat at maitala sa isang buong aklat. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Maubos man ang aking buong balat. Makikita kong Diyos kahit laman ay maagnas. Makikita ko siya ng aking dalawang mata. Siya'y aking mamamasdan at ako'y liligaya. Naalala ko tuloy ang lolo ko dahil sa'yo. Ganyan din ang paniniwala niya. Ayaw makinig ni Hob? Dapat natin siyang payuhan. Ngunit maliwanag na nagkasala siya kaya dapat siyang humingi ng tawad sa Diyos. Hindi ba kayo magpapaalam kay Hob? Ikaw na lang ang magsabi sa kanya. Kung ako si Job, ia-unfriend ko agad ang mga taong yan! Kamusta? Mukhang paalis na mga kaibigan ni Hob. Wala na Tama, paraan kung sinasabi nila na may papaliwanagan siya. kasalanan si Hob at pinaparusahan siya ng Diyos. Pero ang sabi naman niya, wala siyang kasalanan. Tapos ngayon... Kung mayroon lamang makikinig sa akin, sana'y sagutin ako ng makapangyarihang Diyos! Bakit marami kang sinasabi gayong konti lang ang iyong nalalaman? Ngayon humanda ka at humarap sa akin. Kaya mo bang sagutin ang mga itatanong ko? Nasaan ka nang likain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sasabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panukalang bato noong umagang yun ang bituin nag-awitan at ang mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan? Tinakpan ko ang dagat ng ulap na makapal at binalutan ito ng katiliman. Ang dagat ay nilagyan ko ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang at huwag lalampas ang alon na naglalakihan. Ako ang Diyos na makapangyarihan. Ngunit sinabi mo na ako ay nagkamali. Sino mang sa Diyos ay nakikipagtalo ay dapat sumagot sa mga tanong na ito. Kaya niyong gawin ang lahat ng bagay at walang makakapigil sa inyo. Sino ako nangahas na kayo'y pag-alinlanganan gayong ako na may walang nalalaman? Nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko nauunawaan, na mga hiwagang di abot ng aking isipan. Nooy nakilala ko kayo dahil sa iba, subalit ngayon nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Ngayon ako'y nagsisisi. Ikinahihiya lahat ng sinabi sa alabok at abo at ako'y nakaluhod. Isang ibu-ibo! Ano kayo? Matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi niyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Hob. Kaya ngayon kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin niyo ito kay Hob at sunugin bilang handog. Ipinapanalangin kayo ni Hob. Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi kayo pagbayarin sa inyong kahangalan. Patawarin mo kami! Hindi na wala ang paniniwala ni Hob sa Diyos. Hob! Hob! Patawarin
kami sinasadya mo sa gawa namin! Kasama mo! Sasama kami sa iyo manalangin! Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan niyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Chris! Si Iggy! Huli mo, Giz! Ayos yan, Gizmo! Sa tingin ko, bumubuti na ang mga pangyayari. Tama. Siguro kailangan kong tibayan ng pananampalataya ko sa Diyos tulad ni Job pag may dumating na pagsubok. At hindi lang yun. Anong ibig mong sabihin? May isang mahalagang bagay pa ako natutunan kay Job. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha niya'y makikita. Siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang mga anak na babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ika-4 na saling lahi. Matandang-matanda na siya nang siya ay pumanaw. Siya ay nagkaroon ng mahaba at makasaysayang buhay.